Kami, 24 oras. Magandang hapon po. Nabulabog ang mga taga-barangay Gavino Madiran sa General Mariano Alvarez, Cavite nang biglang may sumabog mula sa isang bahay. Kalat sa kalsada ang mga gamit na palabas ng kanilang bahay ang mga residente. Maya-maya lumabas ang isang lalaking gutay-gutay ang damit. Nahagip din ng CCTV na lumabas ang isang ginang na nakaputing bestida. Yung dalawa po kasi magnanay. Tapos yung isa po kasi kasama po nila sa bahay, batang babae. Batay sa investigasyon, magpapalit ng LPG tank ang lalaking anak habang nagluluto ang kanyang inang tindera ng pagkain nang mangyari ang pagsabog. Naka-open daw po yung isa po nilang burner. Parang hinigop daw ng gasolito yung apoy. Doon na nagkumpisa yung pagsabog. Nadamay ang katapat na bahay sa lakas ng pagsabog. Yung kaharap na bahay, sa bintana, pintuan, glass door nila, nabasag. Agad na itakbo sa ospital ang mag-ina. Sugatan din sa pagsabog ang anak na babae na nasa ikalawang palapag ng bahay. Patuloy ang investigasyon sa pagsabog. Paulit-ulit na paalala ng Bureau of Fire Protection, huwag gagalawin ng LPG tank habang ginagamit. Ilagay ito sa well-ventilated area at ugaliin din ang regular na pagsusuri kung may leak o crack. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang bangkay ang magkahiwalay na natagpo ang palutang-lutang sa Baseco sa Maynila. Ang isa po sa kanila nahulog umano sa tubig dahil sa kalasingan. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa bahagi ng Riverview sa Baseco, Maynila madaling araw nitong Huwebes. Ayon sa pulisya, isang menor de edad ang nakakita sa bangkay. Hindi residente sa lugar ang biktima at posibleng inano dahil sa epekto na rin ng habagat at bagyong Inday. Malakas yung hangin, malakas yung agos ng tubig, kaya po inagos na ng malayo na rin, almost 2 hours na rin bago na-rescue rin dahil wala namang magre-rescue agad doon dahil malalim yung tubig. Hindi aniya masabi sa ngayon ng mga otoridad kung may foul play ang pagkamatay ng biktima dahil kailangan pa itong isailalim sa autopsy. Sa paggulong ng investigasyon, isang social media post kaugnay sa isang nawawalang lalaki sa Las Piñas ang nakita ng mga otoridad. Pareho ang damit nito noong huli siyang nakita sa suot ng biktima kaya kaagad silang nakipag-ugnayan sa pamilyang naghahanap. Yung pagkaka-info, same identity, possible na siya rin. Kaya lang, kung bloated na siya, talagang for investigation muna siya. Kinumpirma sa GMA News ng isang kaanak na ang bangkay na natagpuan ay ang nawawalang lalaki na hinahanap nila. Pero hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang bangkay rin na palutang-lutang ang natagpuan sa pool barge area ng Baseco noong ika-4 ng Hulyo. Sa investigasyon ng pulisya, ang biktima, isang bargeman sa lugar at posibleng nalunod matapos mahulog sa tubig habang lasing. Yun, nahulog daw po. Then, kung alam nila na sumisisi din yung tao, lumalangoy din, almost ilang oras bago nakita na lang nila, lumulutang, napatay na. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras. Bistado ang iligal umanong bentahan ng petrolyo sa Malabon. Nasa 100,000 litro ng umano'y ninakaw na diesel ang nakumpiska. Nakatutok si June Veneracion. Ang inakala noong una na malinis na transaksyon, buy-bust operation pala. Kaya nabulaga ang 4 na suspect na sangkot umano sa paihi nang malamang mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang binentahan nila ng hinihinalang nakaw na diesel. Subject of entrapment. Diesel. Meron. Ang 4 ay mga kapitan at tauhan ng 2 tugboat na ginagamit umano sa naturang modus. Nakumpiska sa kanila ang nasa 100,000 liters ng diesel. Tinatayang nasa 20 milyon pesos ang nakumpiskang mga tugboat at produktong petrolyo. We'll be filing cases against them. Maging babala ito doon sa mga patuloy na gumagawa ng paihi na ito, yung smuggling na ito, na ihinto na nila because the CIDG will be going after them. Mga opisyal ng barangay ay nagtimbre sa CIDG tungkol sa iligal na operasyon. Inaalam din kung sino ang source ng mga suspect sa kanilang mga produktong petrolyo.
Wala rin daw ligtas sa kanilang mga naging parokyano. Saan ba nanggagaling ito? Di ba? Tsaka tingnan natin, saan ba yung mga binabagsakan nito? Nakakulong ngayon ang mga suspect sa CIDG NCR habang inihahanda ang mga isasampang kaso sa kanila. Sir, ano pong masabi niyo dun sa inaakusa sa inyo, sir? Involved daw po kayo sa paihi. Sir? No comment, sir? June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nasabat po sa Mandaue City, Cebu ang nasa 36 na container van ng smuggled na sigarilyo. Ang mga ipinuslit ng kontrabando nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso at mula umano sa China. Nakatutok si John Consulta. June 2026 nang harangin ng mga ahente ng NBI Special Action Unit ang paglabas ng 23 container vans sa Manila Port of Manila. Laman nito ang 1.7 bilyong pisong halaga ng assorted na smuggled na sigarilyo. Pagkalipas ng mahigit 2 linggong follow-up operation, bumagsak sa kamay ng NBI SAO ang karagdagang 36 na container van na nasa isang private port sa Mandaue City sa Cebu. Lahat naglalaman ng imported na smuggled na sigarilyo. Ayon sa NBI, idiniklarang naglalaman ng consumer goods tulad ng pagkain at damit itong 36 container vans na nasabat sa Mandaue City, Cebu. Pero ayon sa BIR, tinatayang mahigit 10 bilyong piso ang lugi ng gobyerno sa excise tax pa lamang dahil nga sa itinangkang ipuslit na smuggled na sigarilyo nito sa ating bansa. Ayon sa NBI, posibleng sa Visayas at Mindanao, dadalhin ang mga bagong nasabat na smuggled na sigarilyo, habang ang naunang 23 containers na nasabat noong Hunyo ay para dapat sa Luzon. Malaki halaga yan, hindi bababa sa 3 bilyon. Ito ay galing sa manufacture dito sa China at ito ay nahuli sa iba't ibang bahagi ng city ng Mandaue. Ating hahabulin at yung may kinalaman dito ay we have a follow-up operation upang papanagutin natin sa violation ng anti-agricultural smuggling at Republic Act 1063 ng ito yung Custom Modernization Act at National Internal Revenue Code of 1992. Ayon sa Customs, tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng shipment at kung paano ito dinadala rito sa Pilipinas. Sa malayong bahagi ng ating karagatan, merong malaking barko na galing sa labas at ito ay tinransfer sa mas maliit na barko at ginawan local shipment. Kaya ito ay hindi dumaan sa ating international ports. Napakahigpit ngayon ng Bureau of Customs sa ating mga international ports. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. 17 na ang latest na bilang ng mga nasawi sa magkahiwalay na landslide sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Hindi madaanan ng maraming kalsada at tulay sa Mindanao dahil sa patuloy na pagpapaulan ng habagat. Nakatutok si Efrem Mama ng GMA Regional TV. Isang lola ang nagpatangay sa ragasa ng ilog sa Barangay Kihan sa Malapatan, Sarangani. Makadalo lang sa karawan ng kanyang apo. Habang tinatangay ng ilog, mahigpit ang hawak niya sa bitbit niyang plastic na may lamang ice cream. Ligtas naman siyang nakatawid. Ayon sa uploader, ginagawa pa ang hanging bridge sa lugar kaya wala pang maayos na tawiran ang mga residente. Nagmisto lang dagat naman ang bahagi ng National Highway sa Barangay Colon sa bayan ng Maasim. Pansamantalang isinara yan dahil sa lalim ng baha. Unti-unti ring humupa ang baha matapos tumila ang ulan. Nabutas naman ang bahagi ng Kumaba Bridge sa Maasim. Isinara muna sa mga motorista ang tulay. Inihahanda ng DPWH Region 12 ang pagsasaayos niyan para mapakinabangan ulit. Sa Maitom, lumusong sa baha ang mga residenteng apektado ng pagkawasak ng kanilang tulay nitong Huwebes. Ang lalaking ito, kalong-kalong pa ang anak sa paglusong. Ilang residente ang halos matangay rin ng tubig habang tumatawid. Tuluyan namang nawasak ng lumaragasang baha ang tulay sa Tuca River sa Datu Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Pero wisyo dahil walang madaanan ang mga residente papunta ng West UP. Panawagan ng mga residente, maayos na ito kapag huminto ang masamang panahon. Sa Libungan, Cotabato, todo kapit ang lalaking ito sa hanging bridge sa kasagsagan ng malakas na baha at hangin. Ayon sa uploader, nang maputol ang tulay dahil sa lakas ng baha, nahulog ang lalaki. Agad siya na-rescue at nagpapagamot na. Sa Tiboli, South Cotabato, isang backhoe ang nahulog at tumaob sa sapa. Wala namang sakay ang backhoe na idineploy para sa clearing operation sa landslide. Bumaha rin sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
Ang compound ng bahay na ito napuno na ng putik at tubig. Bumara na rin sa gate ang mga sanga at basura. Kaya para may daluyan ang tubig, napilitan na ang mga residente na sirain ang bakod ng compound. Bahay nila, kawawa talaga. Sa hiwalay na barangay, halos mabalot ng putik ang bahay na ito matapos ang biglaang ragasa ng tubig kagabi. Sa labas tumambad ang samot-saring debris. Di bababa sa 20 pamilya ang naapektuhan sa sitio. Sa landslide na nangyari kahapon sa sitio Pandaw, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani, tumulong na ang Philippine Army sa pagkuha sa 8 bangkay na na-retrieve mula sa gumuhong lupa kaninang umaga. Dinala ito sa sentro ng lungsod para maasikaso. 1 bangkay ng bata na lang ang hinahanap. Sa tala ng MDRRMO, 10 ang patay. Sa landslide naman sa Calanogas, Lanao del Sur, umakyat na sa 7 ang nasawi kabilang ang isang minor de edad. Patuloy ang clearing at search operation lalo't 4 ang hinahanap pa. Ayon sa LGU, nagbigay na sila ng tulong sa mga apektadong pamilya. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Nagbuga ng lava at naglabas na uson ang Bulkang Mayon pasado alas 4 na madaling araw kanina. Ayon sa PBOX, tumagal ito ng halos 30 minuto. Nakapagtala rin ng pyroclastic density current o uson, pati ng rockfall. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang Alert Level 3 sa bulkan. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone nito. Sagabal sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Luzon ang ilang araw na pag-ulan dahil sa habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday. Biyaya naman ang ulan para sa mga magsasakang sinamantala ito para makapagtanim. Nakatutok si Katrina Sol. Naggangalit ang dagat sa Batanes ngayong umaga. Iwinasiwas ng malakas na hangin ang mga puno. Pabugso-bugso rin ang ulan. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, ramdam pa rin sa Batanes ang dala nitong ulan at hangin. Sa Batan Island, malalaki pa rin ang mga alon, kaya suspendido pa rin ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. May banta rin ng rock slide kaya pinapayuhan ang mga motoristang iwasan munang bumiyahe. Sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, nawasak ang breakwater na nagsisilbing proteksyon ng mga residente kung umapaw ang ilog. Sa Pangasinan, panaka-naka na lang ang ulan. May ilang mangingisdang nangahas pa rin pumalaot para sa pamilya. Hirap pa rin kasi malakas ang agos tapos yung gawa ng bagyo. Kaso lang, nandun namin na pumalaot para meron lang pambili ng bigas. Sir. Kumusta naman yung huli natin, sir? Meron naman, 5 kilo yata yung huli namin sa 4 na hulog namin ng lambat namin. Pero meron ding piniling wag munang maglayag. Mahirap. Malakas yung bagyo. Walang income ngayon. Magsapalaran pa dyan kung anong nangyari sa inyo, di problema ulit. Kung sa mga mangingisda, abala ang ulan. Biyaya naman ito para sa mga magsasaka sa Ilocos Norte na sinamantala na ang pagtatanim ng palay. Ang iba kasi gumagamit pa ng water pump para makapagtanim. Ganado ring magbungkal ng lupa ang ilang magsasaka sa Isabela dahil sa ulan. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Peste para sa mga mangingisda sa isang lawa sa San Pablo, Laguna ang mga naglipa na rong isda na pang-aquarium. Lumalabas po sa isang pag-aaral na inaagaw ng mga naturang isda ang teritoryo ng mga native na isda roon at pwede pang magdala ng parasite na magdudulot ng sakit. Ang tugon po dyan ng LGU. Sa pagtutok ni Von Aquino. Sa Sampaloc Lake na pinakamalaki sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna, iilang tilapia at ayungin pa lang ang nahuli ni Totoy Aguaso nitong tanghali. Pero may nahuhuli siyang mga isdang hindi likas na nakatira sa lawa. Ito yung flower horn at ito naman yung tinatawag nilang jaguar. Ang mga ito mukha lang ordinaryong isda pero itinuturing na nila itong peste. Salot dito. Bakit po? Ay nangangain po ng mga isda eh. Yung mga tilapia, kinakain. Ng flower horn? At saka itong mga jaguar. Pinamimigay na namin kung sino may gusto, yun, iniuulam din nila. Nakakain naman po eh. Kung manghuli ka ng isda, nakakahuli din naman po. Kaso kakunti na lang.
Gawa nga ng Flower Horn tsaka ng Jaguar. Kung halimbawa sa 100%, 50% na lang eh. Yung ano po? Yung nahuhuli. Ayon sa mga mangingisda, dumami ang mga naturang isda sa nakalipas na 10 taon. Sa pagsasaliksik ng Ateneo de Manila University Department of Biology at Ateneo Aquatic and Fisheries Resources Laboratory, ang paglipanan ng flower horn sa lawa ay nagdudulot ng matinding pressure sa native biodiversity at banta sa kalusugan ng publiko. Agresibo kasi ang flower horn at may posibilidad na sakupin ang breeding grounds at feeding sites ng ibang isda. Kaya ang ayungin na dating sagana sa lawa, kaunti na lang at inilista bilang vulnerable. Tingin ng mga eksperto, nakawala mula sa breeding facilities ang flower horn dahil sa bagyo noong 2016. Ayon naman sa City Agriculture Office ng San Pablo, sa kanilang pag-aaral, hindi flower horn kundi Midas cichlid sa mga ito na isang uri rin ng tilapia. Posible nila na ang pinagmulan nito ay ang pagpapakawala ng hobbyist o fingerlings dispersal program ng gobyerno at non-government organizations. Hinikayat nila ang panguhuli sa mga ito na tinatawag ding golden tilapia. We've started na gawin siyang food products through drying. So maganda naman yung result kasi from 25 pesos na binibenta nila, yung fresh, pag drenay namin siya, binibenta namin ng 400 a kilo. Alin po ito, ma'am? Itong mismong Midas. Pero taliwas dyan ang rekomendasyon ng mga researcher. Anila, carrier ang mga isdang ito ng isang uri ng parasite na maaaring magdulot ng matinding sakit sa tao. Pero sabi ng LGU, I think further studies should be conducted. Lalo na yung claim nila na pwede siyang there would be a correlation between human risk pag kumain ka ng Midas. Ayon sa eksperto, hindi ito flower horn, kundi Midas cichlid, no? Family siya ng ang flower horn, invasive siya. Yung mga communities diyan, ginagawa nilang daing, safe naman siya for consumption provided na nat-retrieve siya ng fresh, no? Niluto ng maayos, nilinis bago lutuin. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, update po tayo sa Bagyong Inday na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mahahatak pa rin ba ang habagat at magpapaulan sa bansa? Iatid po sa atin yan ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, wala na nga po ang Bagyong Inday pero magtutuloy-tuloy ang epekto ng pinalakas nitong habagat dito sa ating bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang makalabas nga sa Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Inday at sunod naman na tinutumbok ngayon itong bahagi po ng mainland China. Kahit palayo na ng bansa, pinalalakas pa rin ito yung habagat. Ito po, hinahatak pa rin yan, kaya po magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa po ng ulan dito yan sa may Ilocos Region. Ganun din po kasama dyan ang Pangasinan, pati po dito sa may Zambales, Bataan, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at ilang lugar dito sa Bicol Region. Posibleng mas dumami pa yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at ng gabi at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. At meron tayong nakikita na mga malalakas o mga matitinding buhos ng ulan kaya ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan bukas pero pwede pong pabugso-bugso ulit. Ibig sabihin, posibleng humihinto ng ilang oras pero pwedeng bumuhos ulit kasabay po yan ng malakas na bugso ng hangin. Kumbaga, meron pa rin pong break yung mga pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman tayo, may tsansa rin po ng ulan dyan sa may Antique, Aklan, pati na rin sa ilang bahagi po ng Iloilo, Negros Island Region, ganoon din dito sa may Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Malaking bahagi na po ng Visayas ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon at meron na rin mga kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Posible pong magpatuloy ang mga pag-ulan sa Lunes, ayon po yan sa Pag-asa, lalong-lalo na dito sa may western sections ng Luzon. Sa hapon, may chance pa rin po ng mga pag-ulan pero hindi na lang po sa Luzon kundi meron na rin sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantalang mga kapuso, may bago pong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon naman sa Pag-asa, may tsansa yan na maging low pressure area kaya patuloy po rin nating tututukan sa mga susunod na araw.
Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Nagpabaha at naminsala ng mga ari-arian ang ulang dulot ng habagat sa ilang lugar sa Visayas. Sa Antique, halos 700 pamilya ang inilikas. May mga sinagip naman sa Iloilo matapos matrap sa ilalim ng tulay. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. 8 barangay sa Iloilo City ang nakaranas ng baha dahil sa magdamag na ulan. Hanggang 20 ang baha sa Barangay Lopez Aina Sur sa La Paz, Iloilo City, kaya dahan-dahan ang usad ng mga sasakyan. Sa Arevalo District naman, pinasok ng tubig dagat ang ilang bahay sa coastal area dahil sa malalaking alon. Tara kami daw, upog kami daw, basa. Pati mga pom kagulunan eh. Nakapangaman kay tungang gabi matalik ko nadlaw lang makita mong prestada sang badod. Sa Miag-Ao, sinagip kaninang pasado hating gabi ang 19 na mga badyaw na natrap sa ilalim ng tulay. Nasa evacuation center na ang mga na-rescue. Sinalanta rin ang masamang panahon ng Antique. Sa Kulasi, isang pampasaherong van ang nabagsakan ng kahoy na pinatumba ng malakas na hangin kagabi. Hindi nasaktan ang driver at 8 pasahero nito. Sa Sibalom na kuryente ang isang lalaki habang naglilinis ng mga dahon sa bubong kahapon ng umaga. Nagpapagaling na siya sa ospital. Sa buong probinsya, 18 bahay ang naiulat na nasira ng malakas na hangin at ulan. Mahigit 1,600 pamilya ang apektado, kabilang ang abot sa 700 nasa evacuation centers. Nagsimula nga makasulod sa evacuation center as part of preemptive evacuation. Nakalabot no, sa 697 families sa bali mga pulo kakabanwanan. Sa Bacolod City, bumigay ang bahagi ng padera ng Burgos Public Cemetery dahil sa ilang oras na pag-ulan kagabi. Walang iniulat na nasaktan. Isinara ng LGU ang bahagi ng kalsada sa tabi ng sementeryo habang pinaplano ang pag-aayos nito. Mula sa GMA Regional TV, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may kabi-kabilanan ng mga baha, pinag-iingat ng Department of Health ng publiko sa leptospirosis. Sa Marikina, puspusan na ang paglilinis sa mga kanal at drainage system ng lungsod. Nakatutok si Von Aquino. Nililinis na ng mga tauhan ng Marikina City Engineering Office at mga street sweeper ang mga kanal at drainage system sa lungsod. Para po sa paghahanda po, umulan ng malakas, kaya naglilinis po kami para alisin po yung mga barak para yung tubig dire-diretso na po agos. Para po din hindi bumara sa mga kanal-kanal. Para po malinis at ang daloy ng tubig tuloy-tuloy. Naka-standby ang mga backhoe at iba pang heavy equipment malapit sa Marikina River. Pabugso-bugso naman ang ulan at malakas ang hangin sa Quezon City sa maghapon. Sa flood-prone na Barangay Rojas, nakaposisyon na ang mga bangka sa Gumamela Street na pinakabahain sa kanilang lugar na katabi lang ng creek. Nakahanda na rin ang mga salbabida at iba pang emergency response equipment. Nakamonitor na rin sila sa kanilang mga CCTV para makaresponde kaagad. Nananatili rito sa evacuation center ang 70 pamilya na nakatira sa mabababang lugar dito sa Barangay Rojas. Mainam na raw na dito sila manatili kaysa matrap sa kanilang mga bahay kapag tumaas ang baha. Pero ang ibang nasa mabababang lugar na binaha kahapon, hindi pa lumikas. Hindi na kami lumilikas kasi meron kaming third floor. So ang ginagawa na lang namin is nag-iimbak kami ng pagkain, tubig, tapos yung mga electronics, sinacharge na po namin. Ang pinapalikas namin talaga is yung mga bata, tsaka yung mga senior namin. Ang challenge namin dito yung mga hindi pa lumilikas. Kasi nahihirapan kami pag mataas na yung baha, ang hirap po mag-rescue. Lalo na po, ang dami pong flooded area po dito sa amin. Nangangamba naman ang mga nakatira malapit sa creek dahil sa nasirang riprap na hindi pa rin nakukumpuni. Yung tubig pumapasok po dito papunta pa ganun, papunta sa amin. Tapos inaabot po hanggang sinsan second floor. Malaki pong previsyo yan. Aabangan namin kung baba, kung taakit na po. Lahat. Nag-follow up na po kami doon sa ating concerned agency, syempre sa DPWH para po ma-close na po yung riprap.
May mga doxycycline na rin na ipinamahagi ang barangay sa mga residenteng lumusong sa baha kahapon. Ang Manila Public Information Office nagpaalala rin na may libreng doxycycline sa mga health center sa lungsod. Paalala ng DOH, kapag lumusong sa baha, may sugat man o wala, kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng prophylaxis. Ang kanyang incubation period mula sa maikling 2 araw hanggang sa 1 buwan, hindi lumalabas yung sintomas. On average, nasa mga 2 weeks lang yan. Baka kasi akala ng ating mga kapuso na wala naman nangyayari sa akin yung mga araw, ganyan. Hindi po natin sigurado, or sabi nga ng mga bata, di ka sure, baka lumabas yan ng after 2 weeks nang nalusong sa baha. Unahan na natin. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inilabas kamakailan sa isang medical journal sa Canada ang kaso ng isang batang lalaki na namatay dahil sa rabies. Hindi galing sa aso, kundi rabies ng paniki na dumapo lang daw sa kanyang muka. Ano ang dapat gawin para maiwasan ang ganitong insidente? Kuya Kim, ano na? Ito ang balitang gumulantang sa maraming magulang. Isang 11 anyos na batang lalaki mula Canada namatay dahil sa rabies matapos siya magkaroon ng direct contact sa isang paniki. Ayon sa report na pinablish kamakailan sa Canadian Medical Association Journal, ang insidente nangyari noong 2024. Natutulog daw noon ang isang bata sa isang cottage at nagising na lang itong may nakadapong paniki sa kanyang ilong at bibig. Tinaboy ng bata ang paniki at nahuli ito ng kanyang ama bago pinakawalan. Dahil wala namang nakitang kagat o gasgas, inakala ng pamilya na okay lang ang bata, kaya hindi ito dinala sa ospital. Pero makalipas ang ilang araw, nakaranas ang bata ng pamamanhid na maga ang kanyang muka. Nawalan siya ng ganang kumain at nilagnat. Nung makumpirma nilang rabies ang sanhi nito, huli na ang lahat. Sa Pilipinas, karamihan ng mga kaso ng rabies sa tao ay dulot ng kagat ng aso. Pero maliban sa mga aso, marami pang mammals ang maaari din magkaroon ng rabies. Kabilang na nga rito ang mga paniki. Rabies is actually a disease. So kapag hindi naman nila na-contract yung disease na yon, so basically wala naman talaga sila. The rabies prevalence in the entire world is actually less than 1% lang. So talagang napaka-konti lang ng mga bats ang merong rabies. Pwede siyang pumasok sa katawan ng isang animal through the mucous membranes. Ang problema, napakaliit na mga ngipin ng paniki, kaya may mga pagkakataon na hindi napapansin ang kanilang kagat o gasgas. Kung may direct contact sa paniki, lalo na kung nagising kang may paniki sa iyong kwarto o nakadapo sa iyong muka, gaya sa nangyari sa bata sa Canada, magpatingin agad sa doktor. The bats that we are often seeing during the day are those sick, those that are doing some unusual activities or unusual behavior. Don't approach these particular bats because more often than not, ito ay mga possible na may sakit. Huwag natin silang lapitan. Let's respect their habitat. Contact the authorized person. No? Huwag na tayong mag-attempt na lapitan. Ang importanteng tandaan ng mga paniki may mahalagang papel pa rin sa ating kalikasan. Huwag silang sasaktan, hindi rin sila dapat kinakatakutan. Ang rabies maaari nating maiwasan kung may sapat tayong kaalaman. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ninakaw at kinatay ang isang dambuhala at pambihirang isda sa isang resort sa Pagbilao, Quezon. Pinuntiryan ng mga magnanakaw ang isdang Arapaima sa fish pond ng resort. Tinatayang nasa 25 taong gulang na ang isda at nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Arestado ang 3 tauhan ng resort na nahuli matapos maisumbong ng kanilang foreman. Ayon sa pulisya, plano pa raw ng 3 na paghati-hatian ang karne ng isda. Wala pang pahayag ang mga suspect maharap sa reklamo. Ang Arapaima ay isang pambihirang isda sa Amazon. Mahal po ito dahil bukod sa protektado ng international trade regulations, ang pagbebenta sa mga ito, high maintenance din o hindi basta-basta ang pag-aalaga rito. Sabi naman ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, anumang halaga ng isda, ang katotohanan ay isa pa rin itong buhay na nilalang na kayang makaramdam at may sariling halaga. Busy si Julian San Jose sa kanyang duties bilang The Clash Teens Master. Pero di pa man yan tapos, dapat rin daw abangan ang kanyang magiging role sa pagbabalik ng The Boys Kids. Yan ang aking chika. Mula sa pagiging Clash Teens Master to becoming a coach once more sa pagbabalik ng The Boys Kids,
Di maitago ni Julian San Jose ang kanyang excitement sa pag-hone at pag-discover ng up-and-coming talents. I'm not sure kung kailan mangyayari yung blind auditions, but I think very soon, since medyo pa-halfway na rin kami sa The Clash Teens And so far, it's a busy, it's been a busy journey for me ngayon, and I'm happy about it. Ang kanyang mga makakasama sa revolving chairs, certified idols sa music industry at matagal na niyang pangarap na makasama sa isang proyekto. Oh my gosh! Wow! Ganun yung reaction ko. Kasi first time kong, I think, makakatrabaho yung ilan sa kanila. First time kong makakatrabaho sa isang show. And although we've known each other for a long time already, since maliit lang naman ang industry, kaya nakikita-kita kami pag mga events, ganyan, mga collaborations, but it's, I don't know how they are pagdating sa mentoring, di ba? Or sa agawan ng mga bata, or sa revolving chair. So ako, I'm super duper excited and looking forward for this season. Para po harangin ang baha sa pag-apaw sa kalsada, may bagong teknolohiyang inilatag ang MMDA sa ilang bahagi ng EDSA. Kung ano yan, alamin sa pagtutok ni Jamie Santos. Madulas ang daan itong mga nakarang araw dulot ng pag-ulan na takaw aksidente para sa ilang motorista. Tulad ng isang rider na tumumba sa gitna ng kalsada. Ang rider naman na ito, patay matapos sumalpok sa barrier sa Commonwealth, Quezon City. Kaya 24 oras nakamonitor ang MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng MMDA Flood Control Team sa pagtanggal ng mga baras sa mga drainage sa Parañaque, Malabon at Mandaluyong. Bagamat lumayo na yung bagyo, nandoon pa rin tayo sa posibilidad na may bumagsak sa atin na ulan na between 50 to 100 mm. Ibig sabihin ay ang threshold natin 50 mm lang. Anumang oras pwede tayo magbaha. Kaya tayo ay nananatili sa blue alert. Ibig sabihin ay 24 hours pa rin tayong nagmamatsyag na present ang ating Emergency Operations Center. Bahagi rin ng flood mitigation program ng ahensya ang paggamit ng L-shaped flood barriers sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ang L-barriers kasi, medyo bagong teknolohiya natin yan para mabilis ma-channel ang tubig baha papunta sa ating mga drainage systems. Maproteksyonan ang mga waterways, mga roadways natin para hindi na siya ang supposedly ang baha na dadaan pa sa mga kalsada ay mapipigilan na. Ayon sa MMDA, layo nitong harangin ang tubig mula sa mataas na bahagi ng kampo para hindi ito umabot sa EDSA sa oras ng malalakas na pag-ulan. Pinag-aralan na ating mga inhinyero kung saan yung mga dati nating alam na mga baha. Doon namin piniposition ngayon. Mula sa Japan ang teknolohiyang ito at dumaan sa pagsasanay ang mga tauhan ng MMDA sa tamang paglalagay at paggamit ng flood barriers upang mas mapalakas ang pagtugon sa pagbaha. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.